Good job ba ang GMA nito sa kanilang balita ngayon tungkol ito sa Bicam report na binalita nila na mukhang para sa akin, hindi ako satisfied pero at least ganitong balita na medyo maano ka na hindi sila nagkaroon ng isang panig lang. Pag ganito ba na ng balita rin ng GMA, at least mabawas-bawasan ng pagkais natin sa kanila dahil nakikita naman natin na madalas talaga to silang bias. So itong pagkakataon na to, sabihin ko lang sa inyo, GMA, na medyo good job kayo dito. Mukhang good kayo dito sa inyong balita dahil kinuha nyo itong panig talaga ng Bicam na blanco. So, naibalita dito na yung si Raul Manuel doon sila kumuha ng kopya para kukunin nila titingnan nila yung kopya doon sa Bicam report na sinasabi na nga wala ngang pirma yung iba doon. So ito si Manuel at saka yung hawak ni Congressman Ungab na nakita ni President Duterte, magkaparehas daw ang dokumento nito. So maano natin na hindi si President Duterte nagsinungaling. Kasi itong congressman ngayon na nagsabi, itong si Raul Manuel, isa to sa mga congressman na minority to siya. Kaya nasabi niya na wala nga siyang nakita rin na may pirma. Pero nagtaka na lang siya bakit nakalusot to sa pinirmahan ng Pangulo to na nagiging GAA. Kaya doon natin tumaano na ang presidente nagsabi ng sinungaling ang dating Pangulong Duterte. Ang masabi ko doon na hindi dapat siya one-sided. Dapat makinig siya kung ano bang question ang sinasabi ni dating Pangulong Duterte na sinabihan kaagad niya ng sinungaling. Ngayon, parang naano niya nito na nagtanga-tangahan siya dito, ang presidente natin, kasi hindi nga niya alam kung anong issue. Nagsabi na kaagad doon sa interview sa mga media na sinungaling sila. So, itong video na to na pinapanood natin, ito yung sabi ko nga, good job ang GMA nito. Pero hindi ko naman talaga na masaya ako sa kanilang balita. At least man lang na na makikita natin dito na mapanood natin dito na medyo umukay yung balita nila. Kasi nagkumuha sila ng kabilang panig dito kay Raul Manuel. So, bago po natin mapanood ang video na yon ng GMA na isusunod ko dito, paki-subscribe po ang YouTube channel na to. Isa pang kongresista ang nagpakita sa GMA Integrated News ng kopya ng Bicam report ng 2025 national budget na may mga blanco. Una niya, hindi nabusisi ng maayos ang niratipikahang dokumento dahil kulang sa oras. Pero ang mga senador na pumirma riyan, itinanggi na may mga blanco sa ipinasa nilang budget. Nakatutok si Jonathan Anda. Nakakuha ang GMA Integrated News ng kopya ng Bicam report ng 2025 national budget mula kay Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Aniya, tugma raw ito sa mga blankong ipinunto sa inilabas na dokumento ni na Congressman Isidro Ungab at dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sabi ni Manuel, ang Bicam report na ito na may mga blanko ang siya ring niratipikahan ng Kongreso. Aniya, binigyan daw ng kopya ng Bicam report ang lahat ng kongresista noong Disyembre bago ito sinalang sa plenaryo para maratipika. Pero ang problema, in-email lang daw ang soft copy nito. Kulang isang linggo bago ang ratifikasyon. Habang ang printed copy naman, ibinigay lang daw wala pa isang oras bago ito sinalang sa plenaryo. Kaya raw hindi na ito nabusisi ng maayos. Sobrang tipid ng oras talaga para mabusisi yan. Parang may end din, sa totoo lang, hindi rin agad nakita yung mga blanks, no? Kasi nga, hindi tayo sanay na may mga ganon. Ngayon ko lang na-encounter na nag-ratify ng budget, meron pala mga blanks. Sa pagsusuri ng GMA Integrated News, ang pahinang ito halimbawa ng dokumentong hawak ni Ungab, pareho ang mga blanko sa dokumentong hawak ni Manuel. Pero kapuna-puna na mas marami ang mga nakapirma sa dokumentong mula kay Manuel at iba ang pwesto ng ilan sa mga ito.
Sinusubukan ng GMA Integrated News na makakuha ng opisyal na kopya ng BICAM report mula sa Kamara. Sa proseso ng pagpasa ng budget matapos ratipikahan ng BICAM report, ito ang magiging basihan ng General Appropriations Bill o GAB na isusumite sa Pangulo. Oras na pirmahan ito ng Pangulo para maisabatas, ito na ang tinatawag na GAA o General Appropriations Act. Ang tanong ni Manuel, Kasama sa BICAM report na niratify ng Kamara ay yung mga blanks. After ratification, saka bago pirmahan, sino yung nag-fill in the blanks. So dapat may sumagot dyan. At ang pwede lang makasagot ang mga bahagi ng BICAM saka yung Pangulo. pati mismong kapatid ng Pangulo na si Senadora Amy Marcos sinabi noong Disyembre na hindi siya pumirma sa BICAM report dahil blankong papel daw ito. Sinisiguro ko sa taong bayan na hindi ako kailanman pumirma ng anumang papel hinggil sa budget ng 2025 o sa BICAM report na yan na nagsusulong na magbawas ng pera sa mga lehitimong proyekto. Paano ko naman pipirmahan ang blankong papel? Sinubukan ng media na kunan ng bagong komento kanina si Senator Amy pero tumakbo ito. Sabi naman ni Senador Win Gatchalian at Joel Villanueva na miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report, walang blanko sa naturang dokumento. Sa akin and my team, wala kami nakitang blanco. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parate. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago ko pinipirmahan. Wala akong nakita na blanco. Wala akong nakitang blanco whatsoever. But hindi ko rin sinasarado yung mga rumors na naririnig natin na may mga ilan na wala pang item. Ayaw naman magkomento ni Senate President Cheese Escudero at Senate Finance Committee Chair Grace Poe. Sa Kamara naman, wala pa rin komento sina Speaker Martin Romualdez at dating House Appropriations Committee Chair Zaldico. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na nagsisinungaling daw si Duterte dahil wala raw blanko sa pinirmahan niyang General Appropriations Act. O at least, di ba, na makikita man lang natin doon kung ano ang balita ang dapat silang mayroon. Dapat ganon. Hindi yung parang pahapyaw lang ang gagawin nila. Parang gusto lang nila na yung ibabalita lang. Halimbawa, itong si Duterte, ang ano lang doon nila ay wala silang ibabangga na ibabalita sa kabila. Di kagaya pa sa iba na pag nagbabalita doon sila, kailangan kukunin yung kabilang side. Madalas yun. Ibigay ko na lang sa inyo halimbawa UNTV. Magaling ang balita ng UNTV kasi kumukuha talaga sila sa kabilang panig. Ibabangga nila doon sa kanilang binabalita. Kaya itong GMA kasi minsan hindi. Ay, hindi lang minsan. Madalas nilang ginagawa yun. Kaya matawag sa kanila ay bias. So pangit naman kasi yun eh. At least ito ngayon, nakikita natin na medyo okay yung balita nila dahil kinukuha nila yung panig ni Raul Manuel. Kung ano ba talaga, may pirma ba yung hawak mo? Inamin naman ni Congressman Raul Manuel na wala siyang nakitang may pirma. Pero nagtaka na siya pagdating doon sa GAA na napirmahan o na nagiging batas na pinirmahan ng Pangulo. So in-interview din to sila ni Gatchalian at saka itong si kay Gatchalian tayo una. Si Gatchalian parang nag-anticipate pa siya. Mayroong pirma sa akin mayroong parang nag-isip pa siya na wala nga yun pagdating kay Joel Villanueva, mayroon naman daw pirma din ang kanya. Kaya lang sabi niya, pero hindi rin natin maiwasan natin yung ka doon sa mga rumors na yun nga nangyari daw sa budget. So mayroong something talaga sa budget na bakit pinirmahan ng Pangulo ang GAA na pagdating pinanggalingan nito yung BICAM na nagkaroon ng kontrobersyal ngayon. Ito naman si Amy Marcos parang feeling runner Tumatakbo na interviewin ngayon noong nakaraang buwan. Ang niya doon, hindi siya kasama sa pumipirma sa dokumento. Bakit ngayon pag interviewin siya, tumatakbo? Na si Amy Marcos parang balik pa kabata Paano talaga itong mga Marcos parang natin na sila, parang lagi silang biktima. Siya na mismo nga na nagsabi noon na hindi siya pumirma ng mga blanco. Bakit ngayon ayaw na mag-follow up ng interview sa kanya, ayaw niya sagutin, tatakbuhan niya. Nakita naman natin kung bakit siya tumakbo. Kung ayaw niya sumagot, di sabihin na lang niya, sige, pasensya muna kayo, di ko muna sagutin to. Di yung basta, yan siya, nagtatago o runner na ba siya ngayon? Di na siya senadora? Diba? Tapos itong si Bongbong Marcos, kaagad-agad,
Tirahin niya kagad, he is lying. He is lying. Alam niya yun. Dati siyang president. Sus, mas mahayosip to si Marcos. Anong klaseng presidente ito pag interviewin sa media? Isa sa lubong sa'yo yung pag interviewin kayo, English niya sabay ngiwi. Pag ano pa, di ka naman maka-street din ng mga sinasabi mo dyan. Kahit Tagalog o English, para ka naglulubat na eh. Dapat kasi ganito. Itong GMA ngayon, balikan natin. Pag-igihin nyo pagbalita pa. Kasi, ang mga tao, nakakahalata na rin sa inyo. Hindi kayo talaga patas minsan na pagbabalita. Hindi. Minsan na naman. Hindi nga kayo talaga patas sa pagbabalita. Pagka binalita nyo itong mga Duterte, ang feeling nyo talaga sa mga Duterte, salute para sa inyo. Ito nga lang si Mel Chanco, nung balita na panahon kay VP Sara tungkol dun sa sa kanyang budget no show, may ganun pa sa kamay parang niya na, umiiwas na naman. Alam mo Mel, ang tanda mo na, senior citizen ka na, pero pag magbalita ka, Adol Clavio, ganun din to. Ito yung mga bias na mga na sa GMA na hindi ko gusto to masyado itong mga tao na to pag nagbabalita. Sabagay, itong kinuha ko ngayon na clip, galing kay Mel Chanco to. Ganito, minsan kasi timbangin nyo kung anong ibabalita nyo. At least man lang bumigay kayo dito sa sitwasyon na ngayon. Kasi kasama kayo dito na niluloko ng gobyerno. Ang gobyerno, ang presidente kaagad-agad titirahin yung isang matandang dating pangulo. Tapos, kamukat-mukat pa, di siya nakinig. Ang ruta niya, Paquiapo. Kasi, sinasabi, bycam, ang issue, ang sa kanya, GAA. Ang layo, Mr. President. Ang layo na yung narating mo. Pupunta ka ng Quiapo, nanggaling ka pa lang dito sa may, Cubao. Pero yung pakaintindi mo, iba na pala. Wag naman yung ganyan na puro ka na lang singhot-singhot dyan kung ano man sinisinghot mo. Kasi, nawawala ka sa focus sa mga interview. Ikaw nga yung madalas pinagtawanan ngayon sa interview Kasi wala ka sa tamang focus pag ini-interview ka. Itong GMA naman, kahit mga Duterte na yung agrabyado, mga Duterte, tayo ang agrabyado dito, hindi pa rin sila masyadong bumira ng balita. UNTV, manood tayo ng balita ng UNTV. Ang ganda ng mga balita nila doon kasi pantay talaga, patas. Di kagaya nitong GMA na tong animal na itong mga angkor karamihan dyan, mga bias bayaran talaga Halata kayong mga bayaran talaga kayo sa gobyerno. Huwag kayong magpabayad sa gobyerno. Kasi, kung totoo sinasabi nyo, serbisyong totoo kayo, di ibang serbisyo kayo ng totoo. Hindi yung, ang mga tao naiinis sa inyo kasi yung serbisyo nyo hindi maganda. Yun lang may magandang serbisyo nyo kung nagpagawa kayo ng eskwelahan. Pagawa kayo ng mga tulay, yan ba yun? Pero pagbabalita, wala kayo. 75% kayo. Pumatong lang kayo sa pangmasa sa pagbabalita. Para sa akin yun. Kaya at least man lang ngayon, ito, medyo nyo. Inu-okay-okay ang balita nyo ngayon.